Magandang umaga po mga kapatid, at kayo po ay aking binabati sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. At sa oras na ito, isa na naman pong interesting na topic po ang ating pag-aaralan patungkol po sa pagiging Kristiyano po natin. Alam niyo po mga kapatid, napaka-importante po na tayo po ay nag-aaral patungkol sa bagay na ito. Sapagkat marami pong mga tao, matapos pong mabautismuhan, hindi po nila alam ang papel nila sa simbahan. Naakala po nila ay taga-upo lamang po sila, makikinig, mag-worship, tapos aalis. So, ito pong pag-aaralan po natin ay napaka-importante na maintindihan po natin. Gaya po ng sinabi ng Biblia, tayo po ay itinuring po o sinabihan ng mga sundalo ng Panginoon. So bilang mga sundalo, mga kapatid, siyempre, inaasahan meron kang baril, meron kang mga bala. Kung ito po ay pag-uusap patungkol po sa sanlibutan. Pero sa spiritual, mga kapatid, tayo po ay tinuring o inaaralan bilang mga sundalo. Na kapag ikaw ay sundalo, dapat may helmet ka raw, sabi ng Biblia. Meron ka dapat pamigkis, meron ka dapat pansalag na kung saan po ay ang pananampalataya at ang espada na tumutukoy mga kapatid doon po sa salita ng Panginoon. So ibig sabihin, bilang mga lingkod ng Panginoon, tayo po ay hindi po basta lamang po taga-upo, kundi tayo pong lahat ay isa pong sundalo ng Panginoon. At bilang mga sundalo ng Panginoon, dapat fully equipped po tayo. Ibig sabihin, dapat sa pagiging sundalo, kung meron niyang armas, dapat may armas ka. So, ang armas po natin, mga kapatid, ay ang salita ng Panginoon. Ito po yung ating pinaglalaban, mga kapatid. Doon po sa mga gawa ng dyablo. Ngayon po sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, ito po ay part 2. Kalahati po ito ng part 2 na hindi po natin natapos at sisikapin ko po mga kapatid na matapos po natin ito hanggang sa huling bahagi, which is yung tinatawag po na part 3. So handa na po ba tayo mga kapatid na makinig ng salita ng Panginoon? Amen. So sana po ay yung ating isip ay nakahanda na. Nakahanda na po sana tayo sapagkat kanina po ay nag-worship na po tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon na may align po natin yung ating espiritu. Nang sa ganun, maihanda po natin ang ating sarili na tumanggap po ng mga salita ng ating Panginoon. So sa oras na ito, how can we help our church? So tayo po ay nasa part 2 ng kalahati, ngunit padaanan po natin ito ng buo ng isang mabilis lamang po at hinihingi ko po ang inyong mga pakinig na inyo pong ibigay. Nang sa ganun mga kapatid, hindi po tayo magtagal o paulit-ulit sa bagay na ito. So sa part 2 mga kapatid, daanan natin spiritual growth and unity. So paano daw po natin matutulungan ang ating simbahan? Ito yung ating topic. At sa part 2, ito po ay mayroong paksa na spiritual growth and unity. So ang spiritual growth and unity mga kapatid, ano ang epekto nito para matulungan mo ang simbahan? Para matulungan mo ang simbahan na iyong inaaniban. Alam niyo po mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano po ay wala pong tinatawag na spiritual growth at wala pong siyang tinatawag na spirit of unity, hindi po siya makakatulong sa simbahan. Mana pa mga kapatid, siya po ay magiging distraction sa loob ng katawan o sa loob ng iglesia mga kapatid. So ito po yun mga kapatid, kapag ang isa pong tao ay meron pong tinatawag na maturity, o meron pong tinatawag na aral po siya sa spiritual at sa tinatawag na unity. Una po, ang ginagawa po ng taong ito o ng isang individual o isang mananampalataya, siya po ay nananalangin. So, ang una dito mga kapatid, pray for your church, pray for your leader, pray for your church, its leadership, and its members, seeking God's guidance and blessings. So, ibig sabihin, bilang ikaw ay mananampalataya, individually, sa atin mga kapatid, kapag tayo po ay lumalago na sa spiritual, isang bagay na pwede po natin maitulong sa ating simbahan ay ang manalangin. Okay? So, sa pananalangin mga kapatid,
nananalangin po tayo para po sa iglesia. Pag sinabi iglesia, ito po kabuuan, kapisanan po ng mga mananampalataya. Idinadalangin niya po ang iglesia. So kasama mga kapatid sa listahan niya, sa master list niya, sa tuwing siya po'y tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon, hindi niya po nakakalimutan ipanalangin ang simbahan niya, kung saan po siya nabibilang. At kung tayo po mga kapatid sa oras na ito ay lihis sa bagay na ito, aminado po tayo na hindi po natin nabibigyan ng pansin. Sa tuwing tayo po'y dumadalangin, ating lamang sarili ang ating ipinapanalangin, pamilya, trabaho, and then wala tayong ipinapanalangin patungkol po sa iglesia. Ito po'y tamang pagkakataon na kung saan maintindihan at mabuksan natin ang ating kaisipan na ang pagdilingkod sa Panginoon ay isang bagay na pangkalahatan. Hindi po ba pwede mga kapatid na isahan lang? Although na sinabi mga kapatid na bawat isa sa atin ay accountable, may pananagutan kayo, bawat isa sa atin sa harapan ng Diyos, personal. Pero sabi rin mga kapatid, tayo po ay accountable sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Naunawaan natin? Lalo na po mga kapatid, sa mga matatagal na po sa gawain ng ating Panginoon, ang Diyos ay may tinitingnan sa bawat isa sa atin. Na tayo po mga kapatid, bilang mga matatagal na po sa gawain ng ating Panginoon, we support our church, our local church, through prayers. Okay? At sa prayer mga kapatid, meron pa tayong tinatawag na prayer sa mga leaders. O leadership mga kapatid, leadership prayers. Na kung saan, ang mga leaders po natin mga kapatid, hindi po yan mga superhero na hindi nangihina, hindi napapagod, no? Sila po, mga kapatid, ay gaya nyo rin. Ang mga leaders ng iglesia, ang mga pastors, ang mga elders, ang mga tinatawag na mga youth leaders, etc. Lahat po yan ay tao rin. Natutokso, nangihina, okay? Nanlulupay-pay, nawawala ng gana, nabuburyo, mga kapatid. Pare-parehas lamang po tayo. Kaya hindi po natin dapat pakaisipin, pastor naman yan, hindi yan manghihina. Tila baga, kapag ka pastor o leader ka, wala kang karapatan manghina. Tandaan po natin, tao tayo pare-parehas. Miski ang ating Panginoong Yesus, mga kapatid, ay dumating sa isang pagkakataon na umiyak nga rin siya. Bakit? Bakit siya umiyak? Dahil siya po ay nasa pagkakatawang tao, naramdaman niya ang isang emosyon ng tao nung namatay po mga kapatid si Lazaro. So umiyak din siya. So pwede ba natin sabihin, Diyos, umiyak? Ano ba yan? Mahina. Pwede bang ganon mga kapatid? Hindi po. Hanggat tayo po ay nasa pagkakatawang tao, tayo po ay nananatiling tao, hindi naman talaga tayo magiging Diyos. Hindi po tayo exempted sa panghihina, hindi tayo exempted sa mga pagsubok, hindi po tayo exempted mga kapatid sa mga tukso, sa mga trahedya, mga kapatid ng buhay. Yan po ay dadanasin po at mararanasan po natin pare-parehas. So kailangan po natin silang ipanalangin dahil hindi po biro mga kapatid ang laban ng isang leader sa iglesia, hindi po. No? Hindi po mga kapatid, napakahirap po. Kung kayo po nahihirapan sa inyong mga sarili, sa inyong buhay pamilya, buhay asawa, buhay anak, no? Buhay niyo sa trabaho, personal, mga kapatid, iba po ang burden na dala-dala ng mga leaders po sa simbahan. Tatandaan niyo po yan. So, kailangan po nila ng prayer. Kasi hindi nyo naman sila kailangan pang tanungin eh. Kasi ang mga leaders po, mga kapatid sa iglesia, matik yan, nananalangin yan para sa iglesia. Pero ang iglesia kaya, mga kapatid, kamusta sila sa pananalangin sa mga leaders nila? Kaya napaka-importante mga kapatid, buksan natin ang ating isipan sa oras na ito. Let us pray for our leaders, pastors, mga kapatid. Ang lahat po ng namumuno at nangangasiwa sa iglesia, ipanalangin po natin sila. At gayon din, ang bawat isa po sa atin ay ipanalangin natin. Gaya nga ng sinasabi ng Biblia, magdalahan tayo ng mga pasanin ng bawat isa nang sa ganun matupad natin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. So ngayon po mga kapatid, sumunod. Cultivate unity.
hukayin, linangin, tuklasin pa ng maigi mga kapatid ang unity. Ano naman po ito bilang individual sa atin? Hanggat hindi po natin naiintindihan kung ano po ang unity, hindi po natin matutulungan ang ating simbahan. Hindi po yan kasing simple, gaya ng aking ipinagpaunang-paunawa sa inyo, hindi po yan kasing simple ng pagdadampot-dampot ng mga tingting, tapos ibubugkos mo, itatali mo, at unity na. Hindi po yun basta ganun lamang mga kapatid. Ang unity ay isang bagay mga kapatid na malalim ang ibig sabihin. Kasi meron pong tinatawag na nakikipag-unity ka, nakikipag-unite ka, nakikipagkaisa ka kapag ka okay tayo. Hindi nyo napansin sa pamilya ninyo, pag masayang-masaya ka, di ba ang sarap bumili ng ulam, kakasahod mo lang. Pero kapag ka hindi maganda ang inyong relasyon, bahala kayo, magutom kayo. Okay, nakita ninyo mga kapatid, ang unity po ay hindi po basta lamang nakikipagkaisa tayo sapagkat okay ang lahat. Ang unity po ay lalong nasusubok kapag tayo po ay dinadaan mga kapatid sa tinatawag na hindi natin gusto. Nakuha natin mga kapatid. Kasi pag hindi natin gusto, doon po makikita, doon lalabas mga kapatid, ang spiritual o spirit of unity kung meron po tayo. Yung tipong kahit asar na asar ka na, yung tipong kahit na hindi magandang nangyayari sa buhay mo, kahit na ikaw ay may mga pinagdadaanan, nakikipagkaisa ka pa rin sa iglesia. Naunawaan natin mga kapatid. Yun po ang pakikipagkaisa. Hindi po sa mga panahon ng good times. Dapat good times and bad times, mga kapatid, naroon po tayo. Nakikipagkaisa po tayo, mga kapatid, sa iglesia sapagkat ang spiritual o ang spirit of unity na meron ng isang tao, malaking tulong po yun sa gawain ng Diyos. Naunawaan natin, mga kapatid. Sumunod po, mga kapatid, doon po sa pag-cultivate o paghukay, paglinang, pagtuklas pa ng unity, mga kapatid, sinasabi dito, promote positive relationships. Okay? Pag tayo po ay nakikipagkaisa, itulak po natin, isulong po natin ang positive relationships. Hindi po pwede mga kapatid na wala tayong relasyon sa bawat isa. Tayo po yung mga sundalo ng Panginoon. At tayo po individually at minsan pangkalahatan, binabanatan po ng kaaway. So ngayon, pag tayo po binanatan at wala po tayong pakikipagkaisa sa ating kapwa mananampalataya at pag yan po ay tinamaan ng matinding palasok ng dyablo mga kapatid o matinding gawa ng dyablo o ng kaaway mga kapatid at wala kang pakialam, bibigayan. Naunawaan ninyo mga kapatid. So ngayon, kailangan po natin hanapin na unahin na itulak mga kapatid yung tinatawag na positive relationships. At sa good relationships, hindi po may pwede na meron po diyang gossip. O pag sinabing gossip, mga kapatid, chismis. Sabi ko nga, ang chismis, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero sa katawan po ng ating Panginoong Jesucristo, bilang katawan po ng ating Panginoon, sinasabi, avoid gossip. Iwasan po natin ang tinatawag na chismisan at yung tinatawag na mga negativity. Okay? At ang sabi dito, and actively seek to resolve conflict in a constructive manner. So doon tayo, maging active din po tayo mga kapatid sa paghanap o pagresolba ng mga salungatan sa loob po ng simbahan sa pamamagitan po ng constructive manner. Okay? Number 3, doon sa last mga kapatid, study Scripture and live it out. Ang sabi sa James chapter 1, verse 21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So dito muna tayo mga kapatid. Sinasabi, ihiwalay daw po natin. No? Ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan. Ano po ba yung karumihan mga kapatid? Ito yung mga bagay na hindi naman po dapat na nasa atin. Yung lumang pagkatao natin na napakarumi natin sa harapan ng ating Panginoon sa ating mga pamumuhay, kailangan maihiwalay po natin yan mga kapatid. At yung tinatawag na pag-apaw ng kasamaan. Okay?
At ang sabi ng Biblia, tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Okay? Yung salita ng Diyos na itinatanim po sa ating bawat puso, ay tanggapin po natin mga kapatid ng may kaamuan. Pag sinabing kaamuan, kapakumbabaan. Ano ibig sabihin niya? Okay? Ang sabi dito mga kapatid sa 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So sa ating pakikinig mga kapatid, huwag po nating dayain ang ating sarili. Alam niyo mga kapatid, kapag ang isang tao kaya niyang dayain ang kanyang sarili, lahat na po mga kapatid pwede niyang dayain. Wala lang po siyang sisinuin. Once na ang sarili mo, dinaya mo, kahit nanay mo, tatay mo, pastor mo, o sino man mga kapatid ng tao na nasa harapan mo, kaya mong dayain, kaya mong lukuhin. Naunawaan natin mga kapatid. Kaya ang pakikinig ng salita ng Panginoon ay nagre-reflect o sumasalamin sa atin eh. Pag hindi po natin yan isinabuhay, mga kapatid, kahit narinig na natin tama, hindi natin isinapamuhay mga kapatid, ang sabi, dinadaya mo ang sarili mo. Eh kung paano mong dinaya ang iyong sarili, kaya mong dayain ang kahit na sino. Kahit pa ang Diyos, kaya nating dayain mga kapatid. Bakit? Salita na ng Diyos ang nangusap sa atin, hindi pa rin natin tinanggap, hindi pa rin natin isinapamuhay mga kapatid. Dinadaya natin ang Diyos. Dinadaya natin ang ating sarili. Kahit ang Diyos, kaya na natin dayain sa madaling salita, mga kapatid. Okay? Number 23. Sapagkat kung sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdatay kanyang nalilimutan kung ano siya. Yan. So, yun po mga kapatid. Kung naharap lamang tayo sa salamin, sabi dyan, ang taong nakikinig, hindi na tinutupad, para lang daw siya umarap sa salamin. Ang Biblia po, para po yung salamin. So, pag nakita mo siya, nabasa mo, nakita mo lang na may mali ka. Okay? Sabi ng Biblia, huwag ka magnakaw. Eh, nakita mo sa sarili mo, alam mo sa sarili mo, magnanakaw ka. Nabasa mo ngayon. So, ngayon, nung nakita mo na may lumika sa buhay mo, na ikaw ay isang magnanakaw, anong sabi ng Biblia pag hindi niya tinupad? Para lang doon siya tumingin sa salamin. Hindi niya tinanggal ang dumi sa kanyang buhay. Okay? So, wag po natin ugaliin na tayo po mga kapatid, pag nakikinig ng salita ng Panginoon, ay walang natatanggal sa atin. Tandaan niyo po mga kapatid, ang bawat pagdalo sa gawain ng Diyos, dapat binabantayan mo, dapat handa ka, at dapat excited ka. Ano na naman kaya ang tatanggalin ng Diyos sa akin? Ano na naman kaya ang nilinisin ng Panginoon sa akin? Ano na naman kaya ang ituturo ng Panginoon sa akin? Ganun po dapat tayo mga kapatid, sa tuwing tayo po ay mayroong gawain. Hindi po yung, ano na naman kaya ang kaparinig sa amin? Ano na naman kaya ang isasaway sa amin? Mga kapatid, lahat po ng ito, ginagawa po namin para sa Diyos at para po sa inyo. Naunawaan natin mga kapatid. So, ayun po. Sabi dyan, number 3, sa part 2, last part na yan po, mga kapatid, study Scripture and live it out. So, kailangan po natin itong ipamuhay. Ang sabi dito, deepen your understanding of God's Word and apply its teachings to your daily life, which will strengthen your faith and your contribution to the church. So ito po, ano daw natin matutulungan ng simbahan? Matutulungan po natin kapag tayo po ay nakikinig at isinapapamuhay. Kasi pagka in-apply na natin, mararamdaman na yan ng lahat. Naunawa natin? Mararamdaman yan ng pastor mo, mararamdaman yan ng kapatiran mo, sa loob ng iglesia mararamdaman ka, at hindi lamang po sa loob ng iglesia, ang epekto mo sa sanlibutan mararamdaman ka, baging sa iyong pamilya mararamdaman ka, sapagkat ipinamuhay mo ang salita ng Panginoon. Naunawa natin mga kapatid. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng malalim na pagkaunawa? Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, magbasa po kayo. Ito po ang malaking challenge po sa atin. Siyempre, balik tayo sa basic. Kung wala po tayong Biblia, bumili po tayo ng Biblia. Huwag po tayong umasa mga kapatid. Sa himala, kung may kakayanan ka naman bumili. So bumili ka.
Pagtiisan mo. Pagtiisan, mahilig ka mag-Yakult, tiisin mo yung Yakult. Isipin mo, kung nakaka 3 times a day ka ng Yakult, magkano Yakult ngayon? Pagpalagay mo na 10, 30 sa loob na isang araw ka. O di, tabi mo, hanggang makabili ka. At siyempre, hindi po ito display na kapag binili mo, ayan, meron na akong museum. Mga kapatid, hindi po mga kapatid. Pag bumili kayo, basahin po ninyo. Kasi po, kapag malalim na po ang pagkaunawa nyo sa salita ng Panginoon, napakalaking tulong po ninyo sa gawain po ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi hindi po nawawala sa isang gawain, sino naman kaya pinaparinggan, sino na naman kaya yung ganito, sino na naman kaya tinutukoy. Kaya kung may alam ka sa salita ng Panginoon, brother, nagkakamali ka. Ang salita ng Diyos talaga, sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 12, no? Sinasabi dyan, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay, ang talas niya ay magkabilang talim, no? Siyang tabak na magkabilang talim, mga kapatid. Okay? So, kailangan natin maunawaan at lumalim po sa aral ng Biblia. Inuulit ko po, huwag po sanang maging alamat at kwento lang ang naririnig natin na pagpasok sa isang tenga, lalabas sa kabila, tapos wala talagang epekto. Kasi po ako, mga kapatid, kahit man kayo, mararanasan ninyo at mararamdaman nyo sa inyong sarili na tama naman yung sinabi. Tama po ba na magbasa tayo? Tama. Pero yung epekto after natin makinig, kapag hindi natin itong in-apply sa ating buhay, humarap lang tayo sa salamin. And then, niloko natin ang ating sarili. Nakuha ninyo mga kapatid, hindi po tayo lalago. At hindi po natin natutulungan ng simbahan kapag gagawin. So para matulungan po natin ang ating simbahan, magpakalalim po tayo sa salita ng ating Panginoon, magbasa po tayo mga kapatid, at sa ganun mapuno po tayo ng mga aral ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang isang pakikinig sa isang linggo, marami po sa atin, linggo lang nagsisimba. Kulang na kulang po yan mga kapatid. Ang kapal ng Biblia, mamamatay na lang po tayo. Hindi pa natin mga kapatid malalaman ang lahat ng aral kung once a week lang tayo sisimba. Kaya nga meron tayo Bible study, pero hindi pa rin sapat. Kaya nga, inihikayat po kayo mga kapatid, magkaroon po kayo ng Biblia, mag-aral po kayo. Basahin niyo po mga kapatid ang Biblia. So tayo po, nasa part 3 na mga kapatid. Tapusin natin ito mga kapatid. Mabilis naman po. Okay, paano natin matutulungan ang ating simbahan? Ito po ay mayroong topic na kung saan ay supporting ministries and outreach/departments. So, ito po ang ating pag-aaralan sa part 3 mga kapatid. Matutulungan po natin ang ating simbahan sa pamamagitan po ng pagsuporta sa bawat ministries mga kapatid. At yung tinatawag po na mga outreaches, yung outreach. Kung meron pong mga outreach, mga kapatid, ibig sabihin ng outreach, yung mga kapatid po natin na nasa isang department, sila po ay lumalabas para ipahayag yung salita ng ating Panginoon. So ano po pwede natin maitulong sa kanila? Mga kapatid, ito po yung tinatawag na pag-offer na kung anong meron ka. Nunuwa natin mga kapatid. Kaya nga po tayo may mga offering dyan. Yan po yung tumutustos ng mga pangangailangan ng mga kapatid sa bawat department. Nakuha natin mga kapatid. Kaya hindi lamang po basta display yan. Dapat iniisip din natin mga kapatid, kapag tayo po ay nagkakaroon ng pagkokolekta ng mga offering, dapat nasa isip mo na ikaw po ay mayroong inihihiwalay para riyan sa mga yan mga kapatid. At kung wala naman talaga, wala tayong magagawa. Pero ang point dito mga kapatid, pray. Lord, bless me. Kasi gusto kong tulungan po ang mga department. I-bless ka ng Panginoon kasi tama ang mindset mo eh. Nakuha natin mga kapatid. So ngayon po, supporting ministries and outreach departments. Ngayon, paano natin ito isasagawa? Sabi, get involved in outreach, in ministries, at saka yung mga departments natin. Maging involved daw tayo doon. Dapat kasano tayo doon mga kapatid. Kasangkot po tayo doon. Ang sabi dito mga kapatid, hindi lamang po
maging involved, kundi mag-participate. Okay? Involved, makisangkot, dapat kasama ka doon. Meron naman mga tao, sumasama, hindi naman nakikipag-participate. Sama ako sa outreach. Nandun lang siya, sunod-sunod lang. Sunod-sunod lang siya. Wala siyang ginagawa. So makisangkot po tayo mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. At ang sabi dyan, makisangkot tayo mga kapatid sa tinatawag na mga outreach, mga departments, at saka yung tinatawag po mga kapatid na ministries. So, hindi po pwede na nakisangkot ka lang, nakisama ka, tapos wala kang participation. Kailangan makipag-participate ka. Gaya po niyan mga kapatid. Halimbawa, meron tayong gagawin na mass choir. O kailangan involved tayo lahat. So, naging involved lahat. Pero ano nangyari mga kapatid? Hindi naman nakikipag-participate. Hindi naman kumakanta. Nagli-lip-sync lang. May mga tao po mga kapatid na ganyan sa loob ng iglesia na kung saan nakiki-involve pero walang participation. Iwasan po natin yan mga kapatid kasi hindi po natin natutulungan ang ating simbahan kapag ganun tayo. So kapag ikaw po ay nakipag-participate o naging involved sa isang sitwasyon, sa isang simbahan, kailangan makitaan ka ng participation. At isa pa, yung tinatawag na commitment. Dapat nandoon po yung ating commitment. Naunawaan natin mga kapatid. Ngayon po, dito po tayo. Supporting ministries and outreach departments. Paano pa natin matutulungan ito sa iba pang mga pamamaraan? Ang sabi dito, strengthen fellow members. Palakasin daw natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po, mga kapatid, ganito ha. Huwag po kayo masasaktan. Sasabihin ko lang po sa inyo ang talagang nangyayari at ang mga posibilidad ng mga pangyayari dito. Meron po kasing dalawang bagay na dapat mahati sa loob ng iglesia. Yung tinatawag na baguhan at yung tinatawag na mga matatagal. Alam niyo po, sa usapang strengthen fellow members, ang involved po dapat riyan ay ang mga matatagal na sa pananampalataya. Sila po dapat, mga kapatid, ang nakikitaan ng tinatawag na pagpapalakas sa mga baguhan, pagpapalakas sa mga nangihina. Hindi po dapat sila nasa sitwasyon na kung saan sila po ang ini-encourage ng mga baguhan lang, kakabaptize ng one day pa lang na nabaptize. Brad, kaya mo yan. Ako, kakabaptize ko lang. Tingnan mo, nalulupay-pay ka na. Mga kapatid, hindi po ganun yun. Bilang mga matatagal na po sa iglesia, buksan natin ang ating kaisipan. Paano natin matutulungan ang simbahan? Ang sabi, strengthen fellow members. So paano natin palalakasin ang bawat kapatirang mga baguhan kung tayo mismo na mga datihan ay hindi tayo makitaan ng kalakasan? Tandaan po ninyo, kung ano po ang mga nasa baba natin at nakikitaan po tayo ng kahinaan, magkakaroon po tayo ng problema dyan. At mapupulaan pa po tayo. So, ibig sabihin, strengthen fellow members. Ang sabi dyan, offer encouragement. Una, offer encouragement. Iano mo sarili mo. Nakakita ka ng mga kapatiran na parang nanlulupay-pay, nabibigatan, parang nang gustong mag-backslide. Dapat nandoon ka bilang matatagal. Hindi yung bilang matatagal, ang isip mo, kanya-kanyang kaligtasan yan, maalak sa buhay mo. Hindi po mga kapatid, bilang matagal na sa gawain ng ating Panginoon, you should offer yourself mga kapatid, para i-encourage mga kapatid, yung kapatid na nahihirapan, yung kapatid na nagdurusa, yung kapatid na sinusubok mga kapatid sa buhay. Pero paano natin yun magagawa? Kung tayo mismo na mga matatagal na ay discourage. Naunawaan natin mga kapatid, hindi natin yun magagawa. Bilang matatagal na po sa gawain ng ating Panginoon, ang Panginoong Diyos ay tumitingin mula sa malayo
At inaasahan niya na bilang mga matatagal na sa gawain ng ating Panginoon, tayo po ang nagiging kabalikat, katuwang sa pagtataguyod, mga kapatid, ng gawain ng Diyos. Hindi po dapat tayo nagiging pasaway. Hindi po dapat tayo nagiging kabigatan. Hindi po dapat tayo nagiging katitisuran. Kundi tayo po, mga kapatid, ay nagsisilbing pundasyon ng ating mga leaders at mga pastors na anumat mangyari, tayo po ay mananatiling nakatayo kasama ng ating mga pastor. Dahil tayo po ay unang tinawag kasi sa kanila. So dapat tayo ang mas nakakaunawa. Tayo dapat ang mas nakakaalam ng mga nangyayari. Alam na dapat natin ang galaw ng dyablo. Gaya ng una ko po, ipinangaral pa noon, bilang matatagal na, ang tatagal na po natin. Hindi pa rin natin kabisado ang galaw ng dyablo. May problema yata sa atin. Alam mo yung nagpo-boxing ka, kalaban mo, 10 beses ka nang tinalo, hindi mo pa rin kabisado. Nakuha ninyo, mga kapatid. Sa sports nga sa usapang sport o sports, basketball, pwede ka matalo sa una, ikalawa Pero, yung hindi mo mabasa, yung hindi mo malaman, yung hindi mo ma-counter, yung kalaban mo na tumalo sa'yo, una, 2 beses, at lagi kang talo, may problema doon. So, dapat alam na po natin, ang galaw ng dyablo, alam dapat natin. Bigyan ko kayo ng isa. Ayaw ng dyablo na nagkakaisa ang iglesia. So para matanggal ang unity sa loob ng iglesia, ano pong sabi? Siya daw po ay gaya ng isang liyong umaatungal, humahanap ng masisila. Kaya tayo, mga kapatid, kung tayo po ay pahina-hina, actually it is a choice. Bakit ko nasabi? Pag tayo po ay mga matatagal na sa loob ng iglesia, it is a choice. Pag nanghina tayo, it is a choice, mga kapatid. Pero it is a choice din na tayo po ay magpakalakas sa ating Panginoon. So mamimili ka lang, kapatid, kung anong dapat mong gawin. So offer encouragement. Ako po ay nakikipag-usap sa mga matatagal na offer encouragement, mga kapatid. No? At anong sabi diyan? Offer encouragement, support, and spiritual guidance to other members. Ito po, mahirap po ito, mga kapatid, bilang matatagal na. So ako po ay nandito muna sa mga matatagal na. Napakahirap po ng tinatawag na spiritual guidance na mag-offer ka kung ikaw mismo ligaw. Paano mo i-guide ang isang mananampalatayang nanghihina? Paano mo i-guide ang isang bagong mananampalataya kung ikaw mismo ligaw ka? Hindi mo rin alam. Saan mo i-guide? Ang sabi nga ng Biblia, mga kapatid, ang bulag, pag umakay sa kapwa bulag, pareha silang malalaglag sa hukay. So para ikaw po ay makapag-guide, dapat spiritually guided ka ng banal na Espiritu. Kasi kung hindi po tayo led by the Spirit, hindi po tayo makakapag-lead ng ibang tao. Nakuha natin, mga kapatid. So napaka-importante yan. Itatakpo ninyo sa isipan ninyo, sa mga baguhan, sa mga datihan na, sa mga matatagal na po sa mananampalataya, offer encouragement, support natin ang ating mga kapatid, and spiritual guidance ay napaka-importante sa bawat membro. Lalo na po sa mga leaders po, sa bawat department, kayo po ay obligado, mga kapatid, sa bagay niyan, na kayo po ay magkaroon ng spiritual guidance sa mga members po ng bawat isa. Ngayon, sabi dito, especially those who may be struggling o yung tinatawag na nahihirapan. Lalo na po sa mga nahihirapan, mga kapatid, i-guide po natin sila. Okay? I-guide po natin sila, mga kapatid. Sapagkat kung hindi po natin i-guide ang mga baguhan, mahihirapan po tayo, mga kapatid. Okay? For the last, sabi dito, embrace leadership opportunities. Ito po, mga kapatid, huwag po natin i-miss ito. Pag sinabing embrace leadership opportunities, sabi ka Tagalog, yakapin ang mga oportunidad ng pamumuno. Alam niyo po, isa ito sa paraan para matulungan ninyo ang simbahan ninyo. Pag kayo po, pag nagbukas ng training, ang pastor po ninyo, nagbukas ng training, ang isang namumuno ng iglesia para mag-MC, etc., no? Para sa gawain ng ating Panginoon, sabi, embrace leadership opportunities.
Hindi yung kayo, hindi ko po kaya, hindi po kasi ako masalita. Eh, paano ka gagamitin ng Diyos? Saan mo gusto gamitin ka? Doon sa silent ministry? Silent ministry, napaka-boring. Hindi kayo nag-uusap. Doon nyo gusto, pare-pares kayo, lahat ng mga hindi nagsasalita o dito. Diyan lang kayo, yan ang ministry nyo. Huwag lang magsalita. Eh, hindi po may pwede. At wala pong ganun, mga kapatid. So kapag kayo po ay nabibigyan ng pagkakataon, sister, pwede ka ba? Brother, pwede ka ba? O kaya may magbubukas o magkakaroon po tayo ng training para sa ganito. Kailangan nandun po tayo, mga kapatid. Niyayakap po natin ang opportunity. Naunawa natin. At kapag tayo po, mga kapatid, ito po if you feel cold o tinawag, kapag nararamdaman mong tinatawag ka ng Diyos, if you feel cold, consider taking on leadership roles within the church such as teaching, mentoring, or serving on committees. Naunawaan natin, mga kapatid, kapag naramdaman niyo po, okay, ako po nakikipag-usap sa mga nakakaramdam na ikaw po ay tinatawag ng Diyos sa tinatawag na leadership. Okay, ako po ay nangungusap sa inyo ngayon. Ang sabi dyan, mga kapatid, consider taking on leadership roles within the church such as teaching, mentoring, or serving committees. Hindi pa nga yung kompleto eh. No? Mentoring, kunin mo. Kung saan ka magaling, magturo ka. I-offer mo ang sarili mo. Kapag ikaw po, mga kapatid, naramdaman mo sa teaching ka, ilalagay ka ng Diyos, marami kasi uri ng teaching eh. Actually, ang tinatawag na doctrinal teaching, doctrinal teacher pa rin yan. Okay? So, dapat dun, mga kapatid, na ikaw po ay tinitake mo ang role na ito at dinidibdib mo ito. Hindi po basta, mga kapatid, na kasi pag called ka kasi, pag tinawag ka, alam niyo, mga kapatid, dito ko tatapusin. Pag ikaw po ay tinawag ng Panginoon, dumating ka man sa panahon na natanggihan mo, kalimutan mo, hindi yata para sa akin yan, hindi ka po patutulugin, mga kapatid, ng Espiritu. Kasi yung yun ang tawag sa iyo ng Panginoon eh. No? Pero lagi niyong tatandaan, mga kapatid, kahit you feel cold o tinawag, isang pagkakamali lang natin, pwede tayong mawala lahat. Napakarami na pong naunang leader sa atin. Si Haring Saul inalis. Kaya nga wala pong permanente. Kahit ako rito, mga kapatid, hindi po ako permanente. Isang maling galaw ko lang, pwede akong alisin ng Diyos. So ano po ibig sabihin, mga kapatid? Hindi porket called ka, tinawag ka, never ka nang mawawala. Hindi po ganun yun. Although na sinabi ng Panginoon, wala makakaagaw sa kanyang kamay. Pero tatandaan mo, kung ayaw mo naman, hindi ipipilit na ito sa kanyang sarili sa iyo. Nakuha ninyo? So kailangan po natin ito panindigan. No? Pag binibigyan po tayo ng mga pagkakataon bilang mga tagapanguna ng iglesia, mga kapatid, yakapin po natin ito at ingatan. Nang sa ganun, matulungan po natin ang bawat isa, ang bawat kapatid sa iglesia. So hanggang dito na lamang po, baybayin ko lamang pong ikatlo, supporting ministry, supportahan po natin ang ministries, ang mga department, mga kapatid, ang mga outreaches, maging involved po tayo sa lahat po ng gawain at hindi lamang po basta involved. Kailangan po tayo po ay mayroon tinatawag na participation. At hindi lamang po participation, dapat pakitaan tayo ng commitment. Committed po dapat tayo sa ating ginagawa. Okay? At isa pa, palakasin po natin ang bawat kapatiran sa pamamagitan ng pag-encourage, pagsuporta, at yung tinatawag na spiritual guidance. Okay? Importante po yan, mga kapatid, spiritual guidance. Napakahirap po niyan, pero napaka-importante po niyan na bilang tayo po ay nakakaunawa at matagal na po sa gawain ng Panginoon, marunong dapat tayo mag-lead, marunong po dapat tayo, mga kapatid, na mag-encourage po sa kanila na magpatuloy po sa gawain ng ating Panginoon. So for the last, mga kapatid, tandaan niyo po, lahat po tayo
ay hindi po nagtatapos ang learning. Araw-araw may pagkatuto. Araw-araw mga kapatid, ay meron tayong bago dapat natututunan. Hindi po dapat tayo nananatiling naki-stuck sa kung ano lamang po spiritual status meron po tayo. Mag-aral po tayo mga kapatid. So hanggang dito na lamang po, ito na po ang huling bahagi na paksa natin, how can we help our church. So sana po mga kapatid, ang lahat ay maging responsible po sa ating natutunan, sa ating pong napag-aralan sa loob ng 3 linggo. Nawa mga kapatid, ito po ay maisabuhay po natin. Especially mga kapatid, itong huling abilin ko sa inyo, huwag niyo pong hayaan na hindi po kayo nagbabasa ng Biblia. Magbasa po kayo mga kapatid nang sa ganon, hindi po kayo basta-basta panghinaan kapag kayo po ay inaatake ng diablo. So sa oras na ito mga kapatid, akin po tinatawagan at tagapanguna ng gawain. Let us all stand at palakpakan po natin ang ating Panginoon.